Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango mula sa tunay kong karanasan. Nangyari ang lahat ng maririnig nyo taong 1986 sa isang baryo sa probinsya ng Negros. Ako nga pala si Pining. Noong una ay hindi naman talaga ako naniniwala sa mga aswang, pero tuluyang nagbago ang aking isip. Nagsimula ang lahat isang araw. Papunta lang sana ako sa tindahan nun nang may madaanan akong babae sa kalsada. Nasa harapan siya ng bahay ni Selma at parang may kung ano siyang sinisilip sa loob. Hindi ko tuloy maiwasang magtaka. Lalapitan ko na sana siya nang bigla siyang mapatingin sa akin. Nagulat siya nang makita ako. Natatandaan ko pa nga kung paano nanlaki ang kanyang mga mata. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Bakit gulat na gulat ka? Paano? Bigla-bigla ka na lang kasing sumulpot dyan. Ba't parang iba ang pakiramdam ko? Hindi mo yata inasahan na mahuhuli kita, no? Ha? Ano ba pinagsasasabi mo? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo riyan? Siguro may binabala kang masama. Ha? Wala! Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Talaga ba? Ba't tingin ko nagsisinungaling ka? Ano? Bakit naman ako magsisinungaling? Teka nga, sino ka ba sa akala mo at bakit ganyan ka na lang kumakabintang? Hindi mo ako kilala? Anak lang naman ako ng kapitan ng baryong ito. Huwag ka na magmaang-maangan. Kitang-kita ng malalaki kong mata ang ginagawa mo kanina. Anong tinitingin-tingin mo sa loob, ha? Ito namang babaeng to. Wala akong ginagawang masama. Nagagandahan lang ako sa bahay, yun lang. Kung ano-ano naman ang naiisip mo. Huwag kang magalit, binibiro lang naman kita. Sus, Ginoo ka. Ikaw naman, bakit ganyan ka naman kung magbiro? Hindi nakakatuwa. Kinabahan talaga ako sa pinagsasabi mo. Pasensya ka na, hindi ko naman alam na madali ka palang nervyusin. Taga saan ka pala? Ngayon lang kasi kita nakita rito sa lugar namin eh. Bago lang ako dito. Kalilipat ko lang ng isang araw. Doon ako nakatira malapit sa bakanting lote. Ganun ba? Pasensya ka na talaga kanina. Baka mamaya magtanim ka ng sama ng loob sa akin. Hindi naman, basta wag mo na lang uulitin. Yun ang unang beses na nakilala ko si Nina. Matanda lang ako sa kanya ng ilang taon. At base sa pagkakakilala ko sa kanya noon, ay parang hindi naman siya mahirap pakisamahan. Isang hapon, hindi ko inaasahan na makikita ko na naman siya. Namimili kasi ako sa palengke noon nang mapansin ko siya sa pwesto ng mga nagtitinda ng karne. Nina, sabi ko na nga ba ikaw yan eh. Bakit ka ba nagtatago? Ba't parang ayaw mo yata na may makakita sa'yo? Hindi naman ate, may kinukuha lang kasi ako rito. Dito ka pala nagtatrabaho. Hindi mo naman sinabi sa akin. Hindi ka naman kasi nagtanong eh. Tawa ka dyan, kunwari ka pa. Ang sabihin mo, hindi mo sinabi sa akin kasi baka utangan kita. Ikaw talaga, ang dami-dami mong naiisip. Bakit? Mali ba ako? Kung ganon, ano ba ang dahilan? Wala, hindi ko lang nasabi kasi hindi naman importante. Sus, niloloko mo pa ako. Ito naman, anong akala mo sa akin, abusado? Hindi naman ako ganon. Nakakasama ka naman ng loob. Ewan ko sa'yo, te. Bahala ka nga sa kung anong gusto mong isipin. Nagbibiro lang ako. Ang seryoso mo naman kasi. Hindi ka na nasanay sa akin. Hay, ikaw talaga ate, puro ka na lang biro. Maiba tayo. Parang ang lakas ng benta mo ah. Kita ko kanina ang haba ng pila dito. Ano bang sikreto mo? Ba't gusto mong malaman? Siguro may balak kang kompetensyahin ako, no? Hindi ah. Para nagtatanong lang eh. Sus, maniwala ako sa'yo. Balak mo pa yata akong agawan ng negosyo. Hindi nga. Saka bakit ko naman gagawin sa'yo yun? Ano bang akala mo sa akin? Biro lang din, te. Masyado ka rin palang seryoso. Aba, ang galing mo ah. Naisahan mo ko ron. Bakit? Akala mo ba ikaw lang ang marunong magbiro? Oo na, ikaw na ang magaling. O ano na, sabihin mo na kung bakit. Wala te, talagang buenas lang talaga ako ngayon. Sus, ito naman,
Ba't ba ayaw mo sabihin sa akin? Siguro may tinatago ka, no? Ha? Ayan ka na naman eh. Kung ano-ano na naman yung naiisip mo. Ano naman ang itatago ko? Sus, sabihin mo na. Hindi ko naman ipagsasabi kahit kanino. Wala ako sasabihin sa'yo dahil wala naman. Hindi ako naniniwala. May kakaiba siguro dyan sa mga tinda mo, no? Kaya ayaw mo sabihin. Anong kakaiba? Wala. Ba't ba ayaw mo maniwala sa akin? Ang tigas naman ng ulo mo. Ba't pakiramdam ko nagsisinungaling ka? May sikreto ka na hindi mo sinasabi. Tumigil ka nga ate. Ba't ba ang kulit-kulit mo? Hindi ka na nakakatuwa ah. Pwede ba? Kung wala ka magandang sasabihin, umalis ka na lang. Inaabala mo lang ako. Kita mo nang ang dami kong ginagawa eh. Sobra talaga siyang nagalit nun. Tandan-tanda ko pa nga kung paano nanlisik ang mga mata ni Nina sa akin. Kulang na lang ay kagatin niya ako. Binibiro ko lang naman siya noon, pero hindi ko naman akalain na ganun ang magiging reaksyon niya. Kaya naisip kong umalis na lang at baka lalo pa siyang mainis sa akin. Nung mga oras ding yon ay dumiretso na ako ng uwi sa amin. Pero sa daan ay may bigla na lamang sumalubong sa akin. Hoy, Pining! Ginabi ka na naman ang uwi ah. Bakit napapadalas yata na gabi ang uwi mo? Ikaw pala kuya. Oo nga eh. Medyo marami kasi kaming ginagawa ngayon. Kailangan ko talagang mag-overtime para matapos ang trabaho. Oo ba yan? Baka naman nag-date lang kayo ng boyfriend mo kaya ang tagal-tagal mong umuwi. Paano naman mangyayari yun, Manong? Wala naman akong boyfriend. Sus! Ikaw pa mawawala ng boyfriend? Sa ganda mong yan? Manang-mana ka nga sa kuya mo eh. Imposible namang walang magkakagusto sa'yo. Sa walang nagkakamali eh. Anong magagawa ko? Hindi ako naniniwala. Baka naman tinatago mo lang. Paano ko naman matatago yun? Sa dami ba naman ng tsismosa dito sa baryo natin? Alam mo, ayos lang naman na mag-boyfriend ka, Pining. Pero dapat lulugar kayo sa tama. Hindi yung ganito, na ginagabi ka ng uwi. Kung saan-saan pa yata kayo nagpupunta ng boyfriend mo eh. Baka mamaya kung ano na palang milagro ang ginagawa niyong dalawa. Hay naku, ang hirap mo namang kausap. Diyan ka na nga. Teka, sandali lang. May sasabihin pa ako eh, huwag ka munang umalis. Importante to. Kailangan mo malaman. Hoy! Teka, halika muna rito. Siguraduhin mo lang na importante nga yung sasabihin mo. Bakit? Ano ba kasi yan? May mga napapaulat daw kasi na may mga nawawala nitong mga nakaraan lang. Diyan lang daw sa mga katabi nating baryo. Totoo ba yan, kuya? Bakit daw? Ano raw ang dahilan? Hindi ko din alam eh. Basta ang narinig ko, may mga matatanda daw na nagpaalam lang, nalalabas. Kaso hindi na bumalik. Sinubukan daw hanapin pero hindi na nakita. Ang sabi-sabi naman ng mga tao dito ay baka daw may kumuha na sa mga yon. Sino naman kaya ang gagawa nun? Saka bakit nila yung ginagawa? Malay ko. Pero sigurado ko na masama ang nasa likod ng mga yon. Hindi na nga ako magugulat kung patay na pala ang mga nawawala. Nakakabahala nga yan, kuya. Baka mamaya mangyari din dito sa lugar natin ang ganun. Hindi yan malabong mangyari. Kaya ikaw, huwag kang pasaway ha. Mamaya kung ano pa mangyari sa'yo eh. Ay nako, makinig ka sa akin bata ka ha. Hindi naman ako pasaway. Ba't ba ang sama-sama ng tingin mo sa akin? Sus, pero wala ka ba talagang boyfriend ha? Yung totoo. Ilang beses ko ba sasabihin sa inyo na wala nga? Hindi ka ba marunong umintindi? Kawawa ka naman pala. Puro ka na lang trabaho pero wala ka naman jowa. Kung hindi mo talaga may iwasan na hindi gabihin dahil sa trabaho mo, lagi ka na lang mag-iingat. Ang nagkatotoo nga ang pinangangambahan namin noon. Nang mga sumunod na gabi kasi, ay maraming mga bagay ang nangyari na mahirap ipaliwanag. Isang beses nga, ginabi na naman ako ng uwi noon. Natagalan na naman kasi ako sa trabaho. Madilim na sa daan noon at sobrang tahimik. Wala na halos kasing tao.
Medyo masama na rin ang pakiramdam ko dahil sa sobrang pagod, kaya nagmamadali na akong umuwi. Ni hindi sumagi sa isip ko ang masasaksihan ko ng mga oras na yon. Pagdaan ko kasi sa bakanting lote ay meron akong napansing kakaiba. Kitang-kita ko na may kung anong gumagalaw sa dilim. Nagtaka talaga ako nun. Napahinto pa nga ako para tingnang mabuti. Nagulat ako. May tao pala doon. Kaso hindi ko siya makilala kahit anong gawin kong pangingilatis. Napansin ko rin nun na may parang kinakaladkad siya. Hindi ko lang malaman kung ano. Pero takang-taka talaga ako. Mabuti na lang at nakita ko si Kuya Edgar sa malapit. Kaya dali-dali kong sinabi sa kanya ang nakita ko. Sinamahan ko pa siya doon para ituro sa kanya kung saan ko nakita ang taong yon. Dito yun kuya. Sa banda ron, no? Doon ko nakita yung tao kanina. Tapos parang may kinakaladkad siya, papunta doon sa mga damo. Sigurado ka ba talaga dyan sa sinasabi mo? Ano naman kaya ang ginagawa ng taong yun? Malay ko ba? Pero iba ang pakiramdam ko, kuya. Mas mabuti siguro kung aalamin natin. Kung yan ang gusto mo, bahala ka. Sige, tingnan natin. Teka, nasa na yun? Nandito lang dapat yun ah. Aba, malay ko sa'yo. Ba't akong tinatanong mo, ikaw to nakakita? Sigurado kasi ako na dito ko talaga siya nakita. Maniwala ka sa akin, kuya. Baka binibiro mo na naman ako, ha? Nako, Pining. Alam mo na nga na ang dami kong ginagawa tapos pagtitripan mo pa ako. Bakit ko naman gagawin yun? Anong akala mo sa akin, loko-loko? Nasaan nga dyan? Wala namang kahit na ano dito eh. Hindi kaya namamalik mata ka lang? Baka dahil na rin siguro sa pagod. Di ba subsub ka sa trabaho nitong mga nakaraang araw? Pero alam ko ang nakita ko, kuya. Sigurado talaga ako dun. Kung ganon, subukan na lang natin mag-ikot-ikot dito. Baka may makita tayo na kahit na ano. Sige, doon ka maghanap. Dito naman ako sa banda rito. Pero mag-iingat ka, ha? Tawagin mo na lang ako pag may nakita ka. Sige, kuya. Nasaan na ba yun? Saan na kaya yun napunta? Parang naglaho na lang siya na parang bula ah. Ay, mukhang wala na talaga siya. Mabuti pa puntahan ko na lang ulit si kuya. O ano? May nakita ka ba na kahit na ano? Wala eh. Tiningnan ko na kung saan-saan pero wala talaga. Wala na tayong magagawa. Buti pa umalis na lang tayo. Teka kuya, ba't parang nagmamadali ka? Saka parang namumutla ka. Bakit? May problema ba? Bigla na lang kasing sumama ang pakiramdam ko eh. Bigla din akong kinabahan. Tapos kanina doon sa may puno, parang may nakita akong parang tao pero sobrang itim eh. Pero nung tiningnan ko ulit, wala naman. Baka kung ano pa ang maistorbo natin dito na hindi natin nakikita. Kaya dapat umalis na tayo. Hindi na rin maganda ang kutob ko nun, kaya nagmamadali na kaming umalis sa lugar na yon. Pero simula lang pala ang nangyari na yon. Marami pa kasing mga kakaibang pangyayari ang kumalat sa baryo namin. Isang beses, ginabi na naman ako ng uwi nun, pero naabutan ko pa sa tindahan ang mga kapitbahay namin na nagchichismisan. Te, gabi na. Hindi pa rin kayo tapos magchismisan? Ano ba yung pinag-uusapan ninyo at hindi pa rin kayo nagsasawa? Bakit? May nag-away na naman ba na mag-asawa? Wala! Importante tong pinag-uusapan namin. Aba, himala kung ganun. Bakit? Ano bang meron? Si Kuya Lando kasi, kagabi pa raw nawawala. Lumabas lang daw siya sandali kagabi para bumili ng yosi. Pero hindi na raw siya bumalik. Hinahanap nga daw nila kung saan-saan pero hindi na nila nakita. Talaga? Saan naman kaya nagpunta ang matandang yun? Ay, walang nakakaalam. Pero ang hinala ng mga taga rito sa atin, baka may dumukot na rin daw sa kanya. Baka patay na nga daw siya eh. Hindi naman siguro. Ba't nyo naman naisip yan? Paano nitong mga nakaraang gabi raw kasi, may napapansin daw ang mga kabaryo natin na kahina-hinalang tao na gumagala raw dito sa lugar natin. Biruin mo 10 oras na raw ng gabi, pero palakad-lakad pa raw yun sa kalsada.
Tapos minsan naman, nakikita daw nila yun na umaaligid sa mga bahay-bahay. Sus, Ginoo, nakakatakot talaga. Nung una ay hindi pa ako ganong kumbinsido sa mga sinasabi ng mga tao, pero tuluyang nagbago ang isip ko. Isang beses kasi, ginabi na naman ako ng uwi. Bukod sa napakadilim, ay sobrang lamig din sa kalsada ng mga oras na yon. Hindi ko tuloy maiwasang kabahan, hanggang sa nanlaki na lang ang mga mata ko. May tao kasi sa gitna ng kalsada. Nagulat talaga ako. Wala kasi siya doon nung una, at parang bigla na lamang sumulpot. Masama talaga ang kutob ko sa taong yon, kaya napaatras na lang ako. Maswerte naman ako at nakasalubong ko ulit si Manong Edgar. Kuya, sus, Ginoo ko, mabuti na lang at nakita kita. Oh, ikaw pala, Pining. Gabi na. Ba't di ka pa umuwi? Saan ka ba papupunta, ha? Ikaw ang tigas-tigas talaga ng ulo mo. Ginagawa mo na lang palagi kung ano lang ang gusto mo. Kuya naman, pwede bang makinig ka muna sa akin bago mo ako sermonan? Nako, magpapalusot ka pa eh. Huling-huli ka na sa akto. Kitang-kita na nga kita eh. Yan ang hirap sa'yo eh. Hindi ka nakikinig. Para sa kapakanan mo naman ang mga sinasabi ko sa'yo. Pwede bang hayaan mo muna akong magsalita? Huwag ka munang sumabat, pwede? O sige. Magpaliwanag ka. Pero subukan mo lang na magsinungaling. Makakatikim ka na talaga sa akin. Ang nangyari kasi, pauwi na sana ako, pero may nakita akong kahina-hinalang tao sa daan. Kaya nagdalawang isip na akong tumuloy. Alam mo naman ang mga bali-balita dito sa atin. Oo ba talaga yung sinasabi mo, ha? Baka mamaya gumagawa ka lang ng kwento. Oo, kuya, totoo ang sinasabi ko. Maniwala ka naman. Sige, puntahan natin ang taong sinasabi mo. Pero sa oras na malaman ko na nagsisinungaling ka, abay, humanda ka talaga. Dito yun, kuya. Dito ko nakita ang taong yun. Oh, nasan na? May nakikita ka bang hindi ko nakikita? Ewan ko. Nandito lang talaga yung kanina eh. Diyan nga siya nakatayo. Nasa gitna mismo ng kalsada. Aray ko! Ba't mo naman ako piningot? Dapat lang sa'yo yan. Kala mo yata may iisahan mo ako, no? Ano akala mo sa akin? Uto-uto? Kuya naman, makinig ka naman sa akin. Ewan ko sa'yo. Halika na nga. Iatid na kita. Sandali lang, kuya. Narinig mo ba yun? Anong tunog kaya yun? Parang ngayon lang yata ako nakarinig ng ganun. Wala yun. Baka kung anong hayop lang dyan ang gumawa nun. Huwag mo na lang pansinin. Hindi eh. Iba talaga ang kutob ko sa tunog na yun. Tingnan mo nga nagtatayuan pa ang mga balahibo ko. Meron talagang kakaiba sa narinig natin. Hindi ka ba nagtataka? Ano ka ba, ha, Pining? Huwag ka nga mag-isip ng kung ano-ano. Para kang praning eh. Kinakabahan kasi talaga ako sa tunog na yun. Hindi ko malaman kung bakit. Oh, ayun na naman. Napansin mo ba, kuya? Hindi ba parang ang tapang-tapang ng tunog na yun? Para yung asong nauulol. Saka parang nasa malapit lang din natin yun. Tigil ka na nga. Baka naman iniiba mo lang ang usapan para hindi kita pagalitan. Ikaw talaga? Ang dami mong alam. Hindi, kuya. Ano ka ba? Hindi ako nag-iimbento. Iba talaga ang kutob ko. Tumigil ka na, sabi. Subukan mo pang umulit at tatamaan ka na naman sa akin. Nagmamadali na ang pinsan ko noon, kaya sumunod na lang ako. Paalis na sana kami nang makaramdam ako ng matinding kilabot. Kinabahan talaga ako, pero hindi sumagi sa isip ko ang sumunod na nangyari. Nanlaki na lang ang mga mata ko. Pagtingin ko kasi sa likod ko ay may maitim na nilalang na papalapit sa amin. Nakakatakot ang itsura nito. Para siyang isang halimaw. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero bigla na lang akong napalibutan ng makapal na usok. Wala na tuloy akong makita. Nagulat na lang ako nang marinig kong sumigaw si Kuya Edgar. Nang mawala na ang usok, ay saka ko palang nakita na kagat-kagat na pala ng nilalang na yun si Kuya Edgar sa kanyang braso. Sinubukan niyang magpumiglas, pero matindi ang pagkakabaon ng mga ngipin nun sa kanya. Para bambalak talaga nitong putulin ang braso ng pinsang ko
Hindi naman magkamayaw si Kuya Edgar sa kakasigaw. Sa sobrang gulat ko nun, ay wala na akong nagawa. Nakikipagpambuno pa rin si Kuya Edgar hanggang sa bumitaw na lang ang nilalang na yon. Maya-maya pa ay nagmamadali ng tumakas ang halimaw. Dali-dali ko na lang pinuntahan ng pinsang ko. Namimilipit na siya sa sakit. Nagulat na lang ako nang makita ko ang braso niya. Nangingitim na kasi yun. Agad-agad naman akong naghanap ng tulong para madala siya sa ospital. Inasikaso ko pa siya nun, kaya medyo natagalan ako bago nakauwi sa amin. Apo, saan ka ba nagpunta at bakit kayo ka lang nakauwi? Pasado 11:00 na. Alalang-alala kami sa'yo ng kapatid mo. Alam mo ba, bakit ba tagal-tagal mo ha? Alam mo namang delikado sa labas ngayon. Elo, isinugod ko pa po kasi sa ospital si Kuya Edgar. Ha? Ano ka mo? Bakit ano nangyari sa kanya? May umatake po kasi sa amin eh. Bigla na lang pong kinagat si Kuya sa braso. Bakit? Sinong kumagat sa kanya at bakit daw niya ginawa yon? Hindi ko po alam kung sino. Hindi ko po siya masyadong namukhaan dahil madilim po. Pero napansin ko po na mahaba ang buhok niya, tapos parang maitim po ang balat niya. Saka sobrang bangis po nun, para siyang nababaliw. Parang wala siyang balak na tigilan si Kuya eh. Buti na lang nasaksak niya yon kaya siya binitiwan. Loko-loko pala yun eh. Dami na kasing mga tarantado dito sa lugar natin. Baka nakainom yun o nakasinghot. Kaya wala sa sarili tapos napagtripa ng kuya mo. Siguro nga po. Mabait naman po kasi si Kuya at wala naman akong alam na nakakaaway niya na pwedeng gumawa sa kanya nun. Ganun na nga. Teka, bakit parang ang lalim yata ng iniisip mo? Wala po. May mga napansin lang po kasi ako kanina na hindi ko po maipaliwanag. Pero wala lang po siguro yun. Baka guni-guni ko lang. Ano ba problema? Ay nako, tignan mo nga naman ang buhay. Naghahanap buhay ng marangal ang pinsa mo tapos gaganyanin lang ng mga taong walang magawa. Nakakagalit talaga. Kung alam ko lang kung sino may gawa sa kanya nun ay talagang makakatikim sa akin yon. Hindi naman malubha ang lagay ng pinsan ko nun at nakalabas din kagad siya ng ospital. Pero hindi talaga namin alam kung sino ang nanakit sa kanya. Ipinagtanong-tanong pa namin sa mga kababaryo namin kung sino ang pwedeng gumawa nun, pero wala namang nakakaalam. Pero isang beses ay may nangyari ulit na hindi ko talaga inasahan. Pasado 6:00 na nun at papunta sana ako sa tindahan. Nagulat na lang ako nang may biglang humila sa akin. Sus, Ginoo naman, Nina. Ikaw lang pala yan. Ginulat mo naman ako. Ang lakas pa nga ng kabog ng puso ko. Bakit hindi ka man lang nagsalita? Pasensya na te, hindi ko naman sinasadya. Saan ka pala galing? Parang hindi naman kita nakita kanina. Bigla-bigla ka na lang sumulpot. Ano bang pinagsasasabi mo te? Paano ko naman magagawa yun? Hindi mo lang siguro ako napansin. Teka, maiba tayo. Nabalitaan ko ang nangyari sa pinsan mo ah. Kumusta na ba siya? Maayos naman na siya. Nakalabas na nga siya ng ospital kanina, mabuti na nga lang. Yung umatake sa kanya, nakilala mo ba? Alam ba ninyo kung sino ang gumawa nun sa kanya? Hindi nga eh. Kung sino-sino na nga ang pinagtanungan namin pero wala naman makapagsabi sa amin kung sino ba yun. Hay, mabuti naman kung ganon. Ha? Anong ibig mo sabihin na mabuti? Ibig ko sabihin, mabuti naman at hindi kayo tumitigil sa paghahanap. Delikado kasi ang taong yun, baka mamaya meron na namang mapahamak. Yun talaga ang balak namin. Ang dami na kasi talagang loko-loko sa panahon ngayon. Kaya ikaw, mag-iingat ka ha. Huwag kang basta magtitiwala sa kung sino-sino. Hindi mo alam ang takbo ng isip ng mga tao. Oh, ba't parang nangingiti ka? May sinabi ba akong nakakatawa? Hindi. Wala lang, may naaalala lang kasi ako. O sige na, mauuna na ako ha. Meron pa kasi akong kailangang asikasuhin. Sa susunod na lang ulit. Sandali lang Nina, may itatanong lang ako. Napansin ko kasi na may peklat ka dyan sa leeg mo. Ayan o, ano ba nangyari dyan? Ito ba?
Wala lang to, sumabit lang sa alambre. Sige kailangan ko na kasi talagang umalis. Nagmamadali nang umalis si Nina noon, pero nagtaka talaga ako. Kakaiba kasi talaga ang kinilos niya. Pero simula pa lang yun. Nang mga sumunod na araw kasi, ay marami pa siyang ginawa na lubhang nakakapagduda. Tandan-tanda ko pa nga ang nangyari isang beses. Nung araw na yun kasi, ay nakita ko ulit si Nina sa bahay nila Selma. Sa pagkakataong yun, ay nandun na siya sa bintana ng bahay habang sumisilip sa loob. Sigurado ko na mapapahamak siya kapag may nakakita sa kanya. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na lapitan siya. Hinawakan ko siya sa balikat pero bigla-bigla na lamang siyang humarap. Sobrang tapang ng mukha niya noon. Noon ko lang siya nakita na ganun katapang. Para bang kakagatin niya ako. Teka, ba't ganyan ka naman makatingin sa akin? Ba't parang ang sungit-sungit mo? Parang may ginawa ako sa'yong masama sino namang hindi maiinis? Ginugulo mo ako. Ano ba kasing problema mo, ha? Gusto lang naman kita pagsabihan na hindi tama yung ginagawa mo. Mamaya kung sino pang makakita sa'yo, kung ano pa ang isipin. Bakit mo ba ako pinakikialaman? Alam ko ang ginagawa ko, kaya wag mo akong maturu-turuan. Ano ba kasing ginagawa mo? Ano ba yung sinisilip-silip mo dyan sa loob? Hindi mo na kailangang malaman. Pwede ba, kung wala kang magawang tama, humanap ka na lang ng ibang maiistorbo mo? Wag ako. Teka, bakit ang init-init naman yata ng ulo mo? Nagmamalasakit lang naman ako sa'yo Masama ba yun? Sinabi ko bang gawin mo yun? Hindi naman, di ba? Hindi ko kailangan ng malasakit mo. Mas mabuti kung hindi mo na lang ako pakikialaman. Umalis ka na nga, sinisira mo lang ang araw ko Nainis na ako sa kanya noon, kaya hinayaan ko na lang siya sa gusto niyang gawin. Pero takang-taka na talaga ako sa kilos niya. Para kasing may kung ano sa bahay na yun na gustong-gusto niya at hindi niya maiwan-iwan. Hindi ko alam ang nangyari pagkatapos noon. Kaya nung gumabi, nagulat na lang ako. Bumisita kasi sa bahay namin noon si Selma. Oh, ate, ikaw pala yan. Bakit bigla-bigla ka naman yatang napasugod dito sa amin? Oo nga, nandiyan ba ang lolo mo? Gusto ko kasi sanang magpatulong sa kanya Naku, wala siya Nandun siya ngayon sa pinsa namin. Ano bang problema? Baka sakaling makatulong ako. Nitong mga nakaraang gabi kasi, kung ano-ano yung mga napapansin ko sa bahay namin. Hindi ako mapakali. Hindi talaga maganda ang kutob ko. Teka, sabihin mo nga kung ano-ano tong mga napapansin mo. Tuwing gumagabi kasi, napapansin ko na lagi na lang may kumakalmot sa pinto namin. Paulit-ulit pa naman ang ingay-ingay. Ang sakit sa tenga. Parang gusto niyang pumasok. Baka naman pusa lang ang gumagawa nun. Hindi! Malakas ang kutob ko na hindi lang yun basta pusa. Mas malaki kasi kaysa sa hayop ang gumagawa ng mga tunog na yun. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Oo! Kung minsan nga naririnig ko na parang may naglalakad sa paligid ng bahay namin. Tapos minsan naman may nakikita akong tao sa labas. Tapos parang umaaligid sa harap ng bahay namin. Hindi ko pa naman yun kilala. Siguro binibiro lang kayo nun. Alam mo naman ang mga tao dito sa atin, mga walang magawang matino. Hindi nga Parang iba kasi talaga ang pakiramdam ko. Hindi kasi yun tumitigil. Nag-aalala na nga ako. Alam mo naman yung lola ko may sakit. Paano na lang kung pasukin kami nun? Tama ka nga ate, nakakabahala nga ang mga nangyayari sa inyo. Hayaan mo pag umuwi si lolo, sasabihin ko agad sa kanya ang sinabi mo. Naalala ko ang ginawa ni Nina, kaya naisipan kong kausapin siya. Kinabukasan nga ay pinuntahan ko kagad siya sa palengke, pero parang hindi pa rin maganda ang timpla niya nang makita ko siya. Nina, pwede ba kitang makausap? Hindi mo ba nakikita? Ang dami-dami kong ginagawa. Wala akong panahon para makipagdaldalan sa'yo. Sandali lang naman, hindi naman ito magtatagal. May gusto lang sana akong itanong. Hay, ano ba kasi yun at ba't kailangan mo pa akong istorbohin? Si Selma kasi, sabi niya may kung sino daw na gumugulo sa kanila, lalo na raw paggabi. Nababahala na nga yung tao. Ano naman ngayon sa akin?
Problema niya yun. Ano naman pakialam ko? May kinalaman ka ba sa mga nangyayari sa kanila? Ha? Ano namang alam ko? Anong akala mo sa akin, manghuhula? Nagsasabi ka ba ng totoo? Wala ka talagang nalalaman? Teka lang, parang hindi ko gusto ang mga sinasabi mo Pinagbibintangan mo ba ako? Gusto ko lang namang malaman ang totoo. Ikaw ate, para ka talagang ewan. Ba't ko naman gagawin yun, ha? Hindi naman ako siraulo. Hindi mo ako masisisi, Nina. Nakita kita sa bahay nila kahapon at kahina-hinala ang kilos mo. Ano ba kasing ginagawa mo ron? Wala akong ginagawang masama. Ikaw kasi kung ano-ano na lang lagi ang naiisip mo. Ba't hindi mo na lang kasi sagutin ang tanong ko? Hindi naman mahirap ang gusto kong mangyari Ba't hindi mo magawa? Alam mo, walang kwenta tong pinag-uusapan natin. Mabuti pa umalis ka na at abala ko ngayon. Bakit ba pakiramdam ko na parang meron kang tinatago? Umalis ka na ate. Baka mainis pa ako sa'yo Sige na, huwag mo nang hintayin na maubos ang pasensya ko. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo magugustuhan. Sa pagkakataong yun, ay lalo pang tumapang ang tingin ni Nina sa akin. Nanlilisik pa nga ang mga mata niya at ramdam na ramdam ko ang galit. Hindi talaga siya nagbibiro nun. Kinabahan na ako nun sa kung ano ang pwede niyang gawin, kaya umalis na ako. Pero lalo talagang tumindi ang hinala ko na may hindi tama sa kanya. Nang mga panahong yun, ay nagpatuloy pa rin ang mga balita ng mga taong nawawala. Pero hindi lang yun. Marami pa kasing mga nakakabahalang bagay ang nangyayari sa lugar namin. Tulad na lang ng nasaksiyan ko isang gabi. Pauwi na ako nun dahil may tinapos pa kasi kaming trabaho. Halos wala na ngang tao sa daan, kaya nagmamadali na nga akong makauwi. Nang bigla akong makarinig ng sumisigaw. Boses yon ng isang babae. Parang kailangan niya ng tulong, kaya hindi na ako nagdalawang isip at agad-agad ko nang hinanap ang taong yon. Natagpuan ko siya sa isang madilim na kalye. Ganun na lamang ang gulat ko nang makita ko siya. Duguan siya at pinipilit niya na lang na tumakbo. Pupuntahan ko sana siya noon nang may maitim na nilalang na bigla na lamang sumulpot at dinamba siya sa likod. Dinaganan siya ng nilalang na yon, kaya hindi na siya nakagalaw. Pagkatapos ay sinakmal siya nito sa liig. Wala nang nagawa ang babae kundi ang magsisigaw na lamang. Balak talagang patayin ng kakaibang nilalang ang babae, kaya agad-agad akong humanap ng pamalo at naglakas loob na pigilan yon. Nang makalapit ako, ay saka ko palang napansin ang itsura ng nilalang na yon. Sigurado kong hindi yun tao. Sobrang nakakahindik kasi ang itsura nito. Napakaitim ng kulay ng balat niya na tulad ng sa paniki. May mahahaba rin siyang mga kuko, pero ang higit na ikinakabahala ko ay ang nagbabaga niyang mga mata. May sa demonyo yata ang taong yon. Ganun na lamang ang kaba ko. Hindi ko na nga naituloy ang bala ko. Maya-maya pa ay bigla na lamang bumuga ng usok ang nilalang na yon. Mabilis na kumalat ang usok sa paligid. Papalapit yon sa akin. Sinubukan kong tumakbo. Pero inabutan at napalibutan ako ng usok hanggang sa wala na akong makita. Gustong-gusto ko na ngang umalis nun, pero hindi ko naman magawa. Para kasing nanigas ang buo kong pagkatao sa sobrang takot. Hindi na ako makagalaw. Ganun na lang din ang kaba ko nun. Para na ngang minamartilyo ang dibdib ko sa lakas ng kabog. Hindi ko kasi talaga alam ang gagawin ko. Nagulat na lang ako dahil bigla akong nakaramdam ng parang may tumama sa aking likuran. Sobrang sakit. Para bang nahiwa ng bubog ang likuran ko. Napansin ko na lang din na sugatan na pala ako. Pero hindi lang yon. Naramdaman ko na lang kasi na parang may pumupulupot na malaking lubid sa leeg ko ng sobrang higpit. Sobrang sakit ng leeg ko noon, pero hindi pa natapos doon. Naramdaman ko na lang kasi na unti-unting umaangat ang paa ko mula sa lupa. Hindi na talaga ako makahinga noon. Unti-unti na akong nanghina hanggang sa mawalan na ako ng malay. Nang magising ako, ay nasa higaan na ako. Nakita ko din ang lolo ko at kapatid ko. Nakatabi ko noon. Mabuti naman at nagkabalay ka na. Ayos ka na ba, Apo? Wala bang masakit sa'yo, ha?
Sabihin mo nga sa akin. Ayos lang po ako, Lo. Huwag niyo po akong alalahanin. Sus, Ginoo ka. Sino ba naman ang hindi mag-aalala? Tagal-tagal mong umuwi. Tapos dinala ka na lang ni Ramon dito. Wala kang malay. Tapos may mga sugat ka pa sa likod mo. Akala namin kung napaano ka na. Yun nga rin po ang akala ko eh. Akala ko po talaga mamamatay na ako. Ano ka ba? Ano ba yung mga pinagsasabi mo, Haning? Ano ba talaga nangyari sa'yo, bata ka? Lo, hindi po kayo maniniwala. Pero may umatake po sa akin na kakaibang nilalang. Parang halimaw po. Ano? May tama ka ba sa ulo mo, Apo? Nakalugbay ang utak mo. Kung ano-ano yung sinasabi mo Nagsasabi po ako ng totoo. Kitang-kita po ng mga mata ko. Kakaiba po ang itsura niya. Nakakatakot. Sobrang itim ng balat niya tapos may mahahaba siyang pangil at kuko. Sigurado ka ba talaga dyan sa sinasabi mo, ha? Hindi kaya nananaginip ka lang? Tulog na tulog ka din kasi kanina. Hindi po. Sigurado po ako. Yun po talaga ang nangyari. Parang imposible kasi sinasabi mo. Inatake ka kamo ng halimaw. Sino naman na maniniwala dyan? Sa tanda kong ito, ni minsan hindi pa ako nakakita ng halimaw. Pwera na lang sa lola mo. Parang halimaw talaga yun kumagalit. Lolo naman, hindi niyo po dapat ginagawang biro ang bagay na ito. Kaligtasan natin ang nakasalalay dito. Maniwala po kayo sa akin. Oo, naniniwala naman ako sa'yo, Apo. Kilala naman kita tsaka hindi kita pinalaking sinungaling. Mabuti naman po kung ganon. Maiinis na sana ako sa inyo eh. Pero naguguluhan pa rin ako Ikwento mo nga sa akin ang lahat ng nangyari. Ganito po, nakarinig po kasi ako na may humihingi ng tulong. Nakita ko na lang po na pinatay ng halimaw yung babae. Ano ka ba? May pinatay? At wala namang sinabi sa akin si Ramon tungkol sa bagay na yan. Hindi ko po alam, pero nakita ko po talaga nang kagati ng halimaw yung babae. Sinubukan ko pong tulungan yung babae kaya ako po tuloy ang napagbalingan ng halimaw. Ano? Ba't mo naman ginawa yon? Bakit ka nakialam? Nasisiraan ka naman ng ulong bata ka. Ano pong gusto ninyong gawin ko, Lo? Hayaan ko na mamatay na lang yung babae? Lo naman, hindi yun maaatim ng konsensya ko. Dapat kasi nag-iisip ka na lang muna. Humingi ka muna sana ng tulong, hindi yung nagpadalos-dalos ka. Ayan, muntik ka na tuloy mapahamak. Sobrang bilis po kasi ng mga pangyayari. Hindi na ako nakapag-isip ng maayos. Sus, Ginoo ka. Mabuti pa ang posporo may ulo, pero ikaw wala. Ang sakit niyo naman magsalita, Lo. Muntik na nga akong madisgrasya eh. Ikaw naman tong may kasalanan Tatanga-tanga ka kasi. Syempre, natakot din po ako noon. Nakakakilabot po kasi talagang nilalang na yun. Hindi rin po siya basta-basta. May kakaiba po siyang kapangyarihan. Ano ka ba? May taglay ka mo siyang salamangka, ganun ba? Nako, hindi na biro yung sinasabi mo Opo, sobra po mapanganib yun. Kaya dapat po kumilos na tayo ngayon. Baka kung sino pa ang mabiktima nun. May tama ka. Hindi pwedeng tumunganga lang ako dito. Kailangan may gawin na ako. Huwag ka mag-alala. Dahil bukas na bukas din, kakausapin ko mga tanod natin para malaman natin kung anong dapat natin gawin. Mabilis na kumalat sa lugar namin ang nangyari sa akin. Hindi pa nga makapaniwala ang ilan sa mga kakilala ko. Panay kasi ang tanong nila sa akin nun kung totoo daw ba yun. Kinausap rin ako ng kuya ko tungkol doon. Ning, kumusta ka na? Ayos ka na ba? Nabalita ko nangyari sa'yo Oo kuya, ayos na. Masamang damo kasi ako Kaya hindi ako basta-basta mamamatay. Pabuti na nga lagay mo. Nakukuha mo naman kasi magbiro ng ganyan Kinabahan kasi talaga ako nung ikwento sa akin ni Lolo nangyari sa'yo. Natake ka daw ng halimaw Oo kuya, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Ako, kailangan mo mag-ingat, Ning. Sa tingin ko kasi, aswang yung umatake sa'yo. Ano? Aswang?
Sigurado ka ba dyan, kuya? Hindi, pero yun lang ang alam ko na pwedeng paliwanag yan sa nangyari sa'yo. Paano naman nangyari yun? Dito na tayo lumaki sa lugar na to pero ni minsan, wala naman tayong nabalitaan na tungkol sa aswang. Hindi ko alam eh. Pero mas mabuti kung mag-iingat ka na ngayon. Lalo na't pwede ka pa rin balikan ng nilalang na yon. Talaga? Paano kung balikan nga ako nun? Anong pwede kong gawin para maproteksyonan ko ang sarili ko laban sa halimaw? Ang sabi sa akin ng matatanda, maganda ka daw ng abo, asin at bawang. Halu-haluin mo daw tapos ilagay mo sa palibot ng bahay. Sisiguraduhin mo din daw na lagi ka magdadala ng bawang sa bulsa mo para hindi ka niya lapitan. Sige kuya, tatandaan ko lahat ng sinabi mo. Isang beses, pumunta ako ng palengke. Napadaan ako sa pwesto ng mga nagtitinda ng karne. Sobrang gulo doon at ang ingay-ingay dahil sa dami ng tao. Halos hindi ko nga narinig nang tawagin ako ni Nina. Hindi ko rin inasahan na mangyayari yun. Mukhang humupa na ang init ng ulo niya nun. Nakangiti nga siya sa akin, kaya naisip kong lapitan na siya. Oh, bakit Nina? May kailangan ka ba? Wala naman ate. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa'yo eh. Alam mo naman, nasungitan kita nitong mga nakaraang araw. Medyo hindi kasi maganda ang pakiramdam ko nun. Pasensya ka na ha. Naku, yun lang ba? Wala yun. Medyo makulit din kasi ako nitong mga nakaraang araw eh. Tapos napagbintangan pa kita. Parang imposible naman na gawin mo yun. Pasensya ka na rin. Naku, hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Ayos lang yun. Siya nga pala, kukumustahin din sana kita. Grabe pala kasi ang nangyari sa'yo. Mabuti na lang at ayos ka lang. Oo nga hindi ko nga akalain na makakaligtas pa ako sa halimaw na yun. Swerte ko lang talaga. Swerte at naawa sa'yo ang halimaw. Paano mo naman nasabi na naawa nga ang halimaw sa'kin? Yun lang naman kasi ang pwedeng dahilan kaya binuhay ka pa nun. Di ba nga, yung tinulungan mong babae, pinatay niya? Oo nga no, ba't hindi ko yun naisip? Pero, ba't naman kaya maaawa ang halimaw sa'kin? Aba malay ko, hindi ko naman alam ang takbo ng isip ng nilalang na yun. Saka hindi naman yun mahalaga. Pasalamat ka na lang at buhay ka pa hanggang ngayon. Pero yun ang malaking pagkakamali na nagawa niya. Dapat pinatay niya na ako habang may pagkakataon pa siya. Kasi ngayon, sisiguraduhin ko na mananagot ang halimaw na yun sa ginawa niya. Nagpapatawa ka ba? Lagi ka na lang ganyan, puro ka na lang biro. Seryoso ako, Nina. Bala ko talagang pigilan ang nilalang na yun. Ikaw ba ate? Alam mo yung pinagsasasabi mo, ha? Hindi biro yung sinasabi mo. Isang mapanganib na nilalang ang tinutukoy mo. Ang sabi nga ng mga tao, aswang yun, di ba? Wala akong pakialam kahit ano pa siya. Hindi ako natatakot sa kanya. Hindi ka ba nag-iisip? Paano mo naman gagawin yun? Paano mo pipigilan ang nilalang na yun? Hindi ko alam kung paano pero gagawa ako ng paraan. Hindi pwedeng hayaan na lang natin ang walang yang yun. Kailangan kong subukan. Kailangan kong gawin ang makakaya ko. Nasisiraan ka na yata ng ulo Katangahan niyang gusto mong mangyari. Maswerte ka na nga lang at nakaligtas ka pa nung huli mo siyang makita. Tapos ngayon balak mo pa siyang kalabanin? Ang lakas naman ng loob mo. Inisip ko na to ng paulit-ulit. Para naman to sa baryo kaya hindi ako magdadalawang isip na gawin ito. Ay, nababaliw ka na nga. Alam mo na nga ang kaya niyang gawin pero gusto mo pa rin ituloy ang balak mo? Gusto mo na bang mamatay? Mag-iingat naman ako, saka hindi naman ako pababayaan ng mga kasama ko Ano bang balak niyong gawin? Papatayin niyo ang halimaw na yon, ganun ba? Baka kayo pa nga isa-isahing patayin nun. Balak ko lang na hulihin siya, pero kung kinakailangan, gagawin namin kung ano ang dapat. Sira, akala ba ninyo kakayanin niyo ang halimaw na yon? Paano niyo naman lalabanan yon, Aber? May taglay nga yung kapangyarihan. Teka, sandali. Paano mo nalaman na may kapangyarihan yung halimaw? Wala naman akong ibang sinabihan nun. Kasi, hinulaan ko lang.
Gano'n naman kasi talaga, di ba? Yung mga nilalang na yun, may mga taglay talaga silang salamangka na galing sa masama. Kaya kung ako sa inyo, ate, ititigil ko na ang kalokohan ninyong yan. Hindi namin pwedeng gawin yun. Kami lang ang inaasahan ng mga tao dito sa atin. Kung hindi kami ang gagawa nun, sino pa? Sigurado ka na ba talaga dyan sa desisyon mo? Kakalabanin mo talaga ang nilalang na yun? Pwede pa magbago ang isip mo. Sigurado na ako. Kailangan ng mga tao ang tulong ko. Hindi ako pwede maging duwag. Kung yan ang gusto mo, bahala ka. Pero wag mo sabihin na hindi kita binalaan. Oo naman, salamat sa pag-alala mo, Day. Pero alam ko ang ginagawa ko. Nang mga panahong yun, ay lalo namang lumala ang mga nangyayari sa lugar namin. Natatandaan ko pa nga hanggang ngayon ang nangyari isang gabi. Kasama namin noon si Kuya Edgar sa bahay nang bigla na lang dumating si Kuya Ramon. Pawis na pawis siya noon, parang ang layo ng tinakbo niya. Bigla niya na lang ding hinila ang pinsan ko sa labas. Nagtaka talaga ako noon, kaya sinundan ko sila. Sige, una ka na. Susunod na lang ako. Kuya, anong meron? Bakit nagmamadaling umalis si Kuya Ramon? Oh, ba't mo kinuha yung pamalo mo? Anong gagawin mo dyan? May kailangan lang kaming asikasuhin. Babalik din ako mamaya. Ano, aalis ka? Teka, sandali, ano ba kasing problema? Anong sinabi ni Kuya? Sabihin mo sa akin. Huwag mo nang alamin. Hindi naman yun ganun ka-importante. Sige na, kailangan ko nang umalis. Hindi, sabihin mo muna sa akin kung bakit. Ining, pwede ba huwag ka nang makulit? Ano ba kasi yun? At bakit hindi mo masabi-sabi? Wala na akong oras na makipagdaldalan pa sa'yo. Hinihintay na ako ng mga kasama ko. May nalaman ba kayo tungkol sa halimaw na yun? Sabihin mo ang totoo. Kaya nga para tumahimik ka na. Oo, meron nga. Kaya dapat na ako magmadali. Bakit ba hindi mo sinabi agad? Gusto ko sumama. Hindi pwede. Dito ka lang at bantayan mo na lang ang kapatid mo at si Lolo. Hindi, gusto kong tumulong sa inyo. Saka dapat lang na nandun ako para makilala ko kung yun ba ang halimaw. Hindi nga pwede. Masyadong delikado. Hindi ka pa ba nadala sa nangyari sa'yo? Tsaka imbis na makatulong baka makagulo ka lang sa amin dun Mag-iingat naman ako Hindi ako magiging sagabal. Pero sinasabi ko kaya ayoko sabihin ang tungkol dun Ganyan ka kasi. Ang tigas-tigas ng ulo mo. Hindi ka marunong sumunod. Pwede ba makinig ka naman sa akin kahit ngayon lang? Dito ka lang. Huwag na huwag kang aalis dito. Nagmamadali nang umalis ang pinsan ko noon, pero hindi talaga ako mapakali na walang ginagawa. Kaya kumuha na rin ako ng pamalo ko. Kinuha ko rin ang ginawa kong pangontra sa aswang. Naglagay pa nga ako ng bawang sa bulsa ko. Saka ko sinundan si Kuya Edgar. Sinubukan ko silang hanapin, kaso nahirapan ako. Pero maya-maya pa, nakarinig na lang ako ng mga sumisigaw. Hindi na ako nagdalawang isip na pumunta doon. Nakita ko na lang ang mga tanod namin na nagtatakbuhan. Nagmamadali na talaga silang tumakas noon. Sinubukan ko silang kausapin pero wala sa kanila ang huminto. Hinabol ko pa nga si Tonyo at pinigilan. Takot na takot siya noon. Hindi na nga siya makapagsalita ng maayos. Puro lang aswang ang naririnig kong sinasabi niya. Gusto niya na talagang umalis pero hindi ko siya hinayaan. Kailangan ko kasi ang tulong niya para balikan sila kuya. Kaso, nagalit siya sa akin at tinulak ako. Nilakasan ko na lang ang loob ko at pinuntahan ko sila kuya ng mag-isa. Nakita ko si Kuya Edgar noon. Hawak ang itak niya. Malapit lang sa kanya si Kuya Ramon na nakahandusay na sa lupa at sugatan. Nang walang ano-ano'y may makapal na itim na usok na tumama sa kuya ko. Ganon din ang nangyari nun sa akin, kaya alam kong wala na siyang makikita doon. Tama nga ang hinala ko, dahil bigla na lang kasing bumaba mula sa isang puno ang halimaw at sinugod ang kuya ko. Nasakal na tuloy siya nito sa leeg, hindi na ako nagdalawang isip. Sinugod ko ang halimaw at sinabuyan ng pangontra. Napasigaw naman ng aswang sa ginawa ko. Bigla pa nga siyang napalingon sa akin at ramdam na ramdam ko ang matinding galit sa mga nagbabaga niyang mga mata. Pero hindi ako natakot
Sumugod ulit ako sa kanya para sabuyan siya ng pangontra. Pero bago ko pa yun nagawa, ay binato niya na ako ng maitim na bola ng usok. Tinamaan ako nun sa muka. Sobrang sakit sa ilong ng amoy nun. Hindi na ako makahinga dahil sa sobrang baho. Mabuti na lang at tumakas ang aswang, pero galit na galit sa akin ang pinsang ko. Sinermonan pa nga niya ako nang makauwi kami. Anong ginagawa mo doon, Ning? Di ba sabi ko naman sa'yo, huwag mong iiwan si Lolo at ang kapatid mo. Bakit sinuway mo ang utos ko? Masama kasi talaga ang kutob ko, kaya naisipan kong sundan kita. Ang tigas talaga ng ulo mo, no? Nakita mo na nga nangyari? Nasaktan ka patuloy. Maswerte ka nga at yan lang ang nangyari sa'yo eh. Alam mo ba nangyari kay Tito Ude? Naputulan lang naman siya ng kamay. Huwag mo nang pagalitan ng pinsan mo, Edgar. Wala naman nangyaring masama sa inyo eh. Pero hindi pa rin pwede yung ginawa niya kanina eh. Paano na lang kung napatay siya nung aswang? Oo nga naman, Ning. Hindi ka naman kasi marunong makinig. Alam mo naman na delikado ang aswang na yon. Nakahanda naman po ako, Lo. Nagdala po ako ng mga pangontra. O nagdala naman pala siya ng panlaban sa aswang eh. Nag-iisip naman pala itong pinsan mo eh. Sa tingin niyo ba hindi namin ginawa yon? Ginawa din namin yon. Pero malakas ang aswang. At hindi niya ganong iniindang pangontra namin. Ay nako, Ding. Hindi mo naman naisip yon. Wala lang din palang kwenta ang ginawa mo. Nagkakamali ka, kuya. Sigurado ako nasaktan siya. Nakita ko kasi ang reaksyon niya eh. Talagang inis na inis siya sa akin. Saka napigilan ko rin siya sa balak niyang gawin sa'yo. Yun naman pala, Edgar eh. Gumana naman pala ang ginawa niya eh. Mabuti nga't matapang tong pinsan mo. Kung wala siya doon, ay baka napahama ka na. Hindi. Mali kayo. Hindi niya ininda yun. Maswerte lang tayo at tumakas lang yung aswang. O mali ka naman pala, Ning eh. Kinig ka kasi sa kuya mo. At mas marami siyang alam kaysa sa'yo. Lo, teka lang. Ano ba talaga? Kanino ka ba talaga kampiya? Sa kanya o sa akin? Ang gulo-gulo mo eh. Wala naman akong kinakampihan sa inyo. Pinakikinggan ko nga na mabuti ang mga dahilan nyo at pareho kayo may punto. Hindi naman kayo nakakatulong, Lo eh. Pasensya na, kuya, kung nagpadalos-dalos ako. Kung totoo nga ang sinasabi mo, ba't naman kaya umalis ang aswang kung kailan naman dumating ako? Hindi ko masabi. Pero siguro may kinalaman din yun sa kung bakit hindi kanya pinatay nun. Pero hindi ibig sabihin nun, magpapakampante ka na. Kailangan mo pa rin mag-ingat. Naging palaisipan sa amin kung ano ba talaga ang dahilan ng nilalang na yon. Pero kahit anong gawin namin ay wala talaga kaming maisip na sagot. Isang araw, nadaanan ko ang tinitira ni Nina nun. Nandun na rin ako, kaya naisip ko nang dalawin siya. Pero sigaw na ako ng sigaw, pero wala namang sumasagot sa akin. Wala yata siya, kaya naisip kong umalis na. Kaso, bigla na lang akong nakarinig na parang may kumakalabog. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na lumapit. Nagulat na lang ako dahil nakarinig ako ng mga kakatwang ungol sa loob ng bahay. Takan-taka na talaga ako. Pumunta ako sa pinto at sakto namang nakabukas lang yon. Hindi na ako nag-alinlangan na pumasok sa loob at doon ay lalo pang lumakas ang mga ungol. Napansin ko na para bang galing ang mga tunog sa tao na hindi nakakapagsalita. Sinundan ko ang tunog hanggang sa makapunta ko sa isang kwarto. Pinihit ko na ang hawakan ng pintuan pero ayaw bumukas. Ginawa ko ng lahat pero ayaw talaga. Nang walang ano-ano'y nakarinig ako ng isang sigaw. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Nina, andyan ka pala. Ano kasi? Paano ka nakapasok dito sa pamamahay ko? Bukas lang kasi yung pinto. Sandali lang. Huwag mo naman ako hilahin. Ba't mo ginawa yun? Sino nagsabi sa'yo na basta ka nalang papasok ng bahay ng may bahay? Alam mo ba na kabastusan yung ginagawa mo? Hindi ka ba naturuan ng magandang asal? Pasensya ka na, hindi ko naman sinasadya. Nakarinig kasi ako ng kakaibang tunog eh. Akala ko nga kung ano na ang nangyayari sa'yo kaya pumasok na ako dito.
Ano bang meron sa kwarto na to at bakit parang may umuungol? Wala! Hindi naman yun importante. Hindi mo na kailangang malaman. Ano ba kasing ginagawa mo rito, ha? Gusto lang sana kitang kumustahin. May pinuntahan kasi ako sa malapit, kaya dinaanan na rin kita. Huwag mo na ulit gagawin yon, kundi magagalit talaga ako. Sinasabi ko sa'yo, masama ako magalit. Hindi mo magugustuhan. Oo, naiintindihan ko. Pasensya ka na ulit. Sige, aalis na ako. Sandali lang. Baka gusto mo palang bumili ng tinda ko. Mura lang naman, kumuha ka na. Saka para mabawasan ang inis ko sa'yo. Pasensya ka na, Nina. Iba kasi ang pinapabiling ulam ni Lolo eh. Wala naman siyang magagawa. Ikaw naman ang bibili. Sige na, bawasan mo naman ang paninda ko. Medyo matumal kasi ang benta ngayon eh. Pasensya na talaga. Pag hindi ako sumunod, tiyak na papagalitan na naman ako nun. Anong klaseng kaibigan ka? Hindi naman mahirap ang hinihingi ko sa'yo pero di mo man lang ako mapagbigyan. Maawa ka naman. Sorry talaga, sumusunod lang naman ako sa utos. Teka, bakit ganyan mo naman ako tingnan? Kulang na lang kagatin mo ko. Kung hindi ka pala bibili, mabuti pa umalis ka na. Sinasayang mo lang ang panahon ko. Huwag namang sumama ang loob mo. Huwag kang mag-alala, sa susunod kukuha na ako sa'yo. Sige, sa susunod na lang. Siguraduhin mo lang na kukuha ka na talaga sa susunod ha. Siya nga pala ate, yung plano ninyo, ano na bang balita ron? Itutuloy nyo pa rin ba yun? Siguradong sigurado na yun. Wala na talagang atrasan. Pag-isipan nyo muna ang balak nyo. Sigurado ako na mapapahamak lang kayo sa gusto nyong mangyari. Ano ka ba? Wala ka bang tiwala sa amin? Huwag ka mag-alala, magiging ayos ang lahat. Sinisiguro ko yan sa'yo. Bakit parang kampanting-kampanti ka? Parang hindi ka man lang nangangamba? Alam mo kasi, meron ng tutulong sa amin para mahuli ang nilalang na yun. At sino naman yung tinutukoy mo? Maaasahan ba yun? Baka mamaya pumalpak yun ha? Si Lola Narsing. Ang totoo niyan kasi may alam daw na ritual ang matanda para malaman natin kung sino ba ang aswang na yun. Balak nga naming simulan ng ritual mamaya eh. Ano? Totoo naman kaya ang sinasabi ng matandang yun. Baka mamaya nag-iimbento lang yun. Kilala ko naman si Lola Narsing. Hindi naman siya ganong tao. Saka wala namang mawawala kung susubukan namin. Tama ka. Sana nga magtagumpay ang matanda para masolusyonan na ang problema natin. Sigurado yun, kaya wala ka nang dapat na ipag-alala. Kung gabi ding yun, ay sisimula na dapat namin ang ritual. Papunta na nga kami ni Kuya Edgar sa bahay ng matanda nang may nangyari na hindi talaga namin inaasahan. Teka kuya, tingnan mo yun oh. Parang may tao dun ah. Parang babae yata yun. Kilala mo ba kung sino yun? Hindi. Mabuti pa siguro kung lapitan na lang natin. Kuya, nakikita mo ba? Pulang-pulang mga mata niya. Hindi kaya siya Tingnan yung... mo, Ning. Tumatakbo na yung babae, oh. Hindi siya dapat makatakas, kuya. Halika, habulin natin siya. Ano ka ba, Ning? Nagpapadalos-dalos ka na naman eh. Pero kuya, pwede na natin siyang mahuli ngayon. Pagkakataon na natin to. Hindi, Ning. Hindi tayo susugod sa kanya na wala tayong plano. Magpapakamatay lang tayo niyan. Pero kuya, hahayaan mo na lang ba siyang makatakas? Kung hindi pa natin siya pipigilan ngayon, siguradong mas marami pa siyang mapeperwisyo. Hindi. May tamang panahon para harapin natin siya. At hindi yun ngayon. Mabuti pa, puntahan na lang natin si Lola Narsing. Gustong gusto ko talagang hulihin ng aswang. Pero tama naman si Kuya Edgar. Hindi kasi basta-basta ang nilalang na yun. Makapangyarihan kasi siya. At tiyak na hindi rin namin siya kakayanin ng kaming dalawa lang. Hinayaan na namin ang aswang at pumunta na lang kami sa matanda. Pero hindi namin inasahan ang madadatnan namin sa bahay niya. Kuya, tingnan mo. Nakabukas lang yung pinto ng matanda. Parang masama ang kutob ko ah. Dalian natin, Ning. Pumunta na kagad tayo doon. Diyos ko po, ano nangyari dito? Bakit ang dami-daming dugo? Parang may kinatay na hayop dito. Tama ka. Tingnan mo.
Parang may hinila papunta doon akong ano. Halika, tingnan natin. Kuya, si Lola Narsing! Ang dami niyang sugat! Kailangan niya ng tulong! Tulungan mo siya, dali! Wala na siya, Ning. Patay na siya. Sobrang daming nawalan dugo sa kanya. Hindi totoo to! Hindi pwede! Bakit nila ginawa sa kanya ang bagay na ito? Malakas ang kutob ko na ang aswang na yun ang pumatay sa matanda. Pero paano nangyari yun? Paano naman maiisip ng aswang na yon na puntiryahin ng matanda? Hindi mo pwedeng maliitin ang mga nilalang na yun, Ning. Tuso ang mga yun. Kayang-kaya nila tayong isahan. Siguro nalaman nun ang tungkol sa ritual, kaya pinatay na nun si Lola. Walang iya siya! Sobrang sama niya talaga! Hayop siya! Nang mga sandaling yon ay hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Sobra na kasing delikado ng nilalang na yon at hindi pala siya biro na kalaban. Pero mas nanaig pa rin ang tindi ng galit ko. Gusto ko talaga siyang pagbayarin sa ginawa niya sa kahit na anong paraan. Isang araw, maaga akong nagpunta sa palengke para mamili ng mga kailangan sa bahay. Habang naglalakad ako sa makitid at mataong pasilyo ng mga tindahan, naalala ko bigla ang usapan namin ni Nina. Nangako ko sa kanya na kukuha ako ng tinda niya, kaya dumiretso na ako sa pwesto niya. Gaya ng dati, ay dinadagsa pa rin siya ng mga tao. Aba, ayos ah. Ang lakas na naman ng negosyo mo, Nina. Ote, ikaw pala. Oo nga napapagod na nga ako. Wala pa nga akong pahinga. Ayos lang yun. Marami ka naman pera. Nakakawala kaya ng pagod pag marami kang pera. Sinabi mo pa. O teka, naalala ko sinabi mo dati. Sabi mo kukuha ka sa susunod. Tumupad ka sa usapan. Kumuha ka na ngayon. Gusto ko nang matikman mo tong tinda ko eh. Oo na, meron naman akong isang salita. Sige, bigyan mo nga ako ng 1 kilo. Isa lang? Kasya na ba sa inyo yun? Baka naman pwedeng dalawahin mo na. 3 lang naman kasi kaming kakain sa bahay. Kasya na yun sa maghapon. O teka, bakit sobra-sobra naman yata yan? Dinagdagan ko na lang para sa'yo. Libre ko na yan. Naku, wag Nina. Wag ka nang mag-abala. Wag ka nang tumanggi sa grasya. Tanggapin mo na lang. Sige, kung mapilit ka ba Himala ang bait mo yata ngayon. Anong nakain mo? Wala. Maganda lang ang mood ko ngayon. Kaya habang mabait pa ako, samantalahin mo na. Saka baka hindi na maulit ang kabaitan kong to. Baka magsisi ka. Ganun ba? Sayang naman, kala ko makakaulit pa ako. Bakit? Ano ka sa akala mo? Sinuswerte? Salamat, Nina. Sige, mauuna na ako ha. Para mailuto ko na at matikman na namin ang tinda mo. Pagkatapos nun, ay umuwi na ako para mailuto ko na kagad ang binili ko. Naisipan kong iprito na lang ang karne para mas mabilis maluto. Nang matapos ako, ay iniwan ko lang saglit sa lamesa ang pagkain. Pero pagbalik ko, nagulat na lang ako dahil nilalantakan na pala yun ni Kuya Edgar. Sarap na sarap pa siya nun. Panay ang kain niya. Oh, Ning! Ang sarap naman tong luto mo. Gustong gusto ko to. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap Nalalasahan ko talaga ang karne. Sobrang malasa at malinamnam. Mapaparami ang kain ko nito, Ning. Ang galing mo rin ano? Umalis lang ako sandali, pagbalik ko nakapwesto ka na agad dyan. Ang bagal-bagal mo kasi. Kasalanan ko pa? Oh, dahan-dahan lang, baka mabilaukan ka. Umayos ka nga kuya, naglalaway ka pa. Para ka naman patay gutom. Pasensya na. Hindi ko mapigilan Ang sarap kasi Paulit-ulit ka naman para kang bata. Siyempre masarap yan, libre Saka hindi ka naman napagod. Kakain ka lang. Ang sarap ng buhay mo, no? Ito naman, minsan-minsan lang naman ako makikain sa inyo Sus! Oy kuya, baka ubusin mo yan ha. Hindi pa kumakain sina lolo at ang kapatid ko. Magtira ka para sa kanila. Oy, narinig mo ba ako? Kain ka ng kain dyan. Oo, narinig ko. Hindi naman ako bingi.
Teka, pwede ba wag mo munang istorboy ng sarap ng pagkain ko? Yan, kasi ang takaw-takaw mo eh. Oh, uminom ka muna ng tubig. Anong nangyari sa'yo, kuya? Bakit ganyan ang itsura mo? Ayos ka lang ba? Ewan ko ba, Ning? Bigla na lang sumama ang pakiramdam ko. Ikaw kasi, nasobrahan mo na yata ang kain. Parang namumutla ka pa. Ano bang nararamdaman mo? Para ako nahihilo. Tapos para rin ako nangihina. Sige, pumunta ka na muna sa kwarto para makapagpahinga ka. Tulungan na kita, kuya. Hala, anong nangyari sa'yo? Bakit bigla ka na lang nawala ng malay? Kuya, gumising ka! Nabigla talaga ako sa nangyari. Ang sama kasi ng lagay niya. Tumitirik na kasi ang mga mata niya. Napansin ko rin na nangingitim ang mga labi at kuko. Sakto namang dumating si Selma nun, kaya nagpatulong ako sa kanya na dalhin sa kwarto si Kuya Edgar. Anong nangyari sa kuya mo, Pining? Bakit siya nagkaganito? Hindi ko alam. Basta kumakain lang siya kanina tapos ganyan na ang nangyari. Eh ano bang kinain niya? Ba't para siyang nalason? Yung niluto kong karne na binili ko sa palengke. Saan mo naman nabili ang karning yun? Doon sa kakilala ko, si Nina. Bagong lipat yun dito. Teka ate, saan ka pupunta? Oh, anong gagawin mo dyan sa kalamansi? Dali-daling kinuha ni Selma ang ulam. Sa kanya pinatakan ng kalamansi. Nanlaki na lang ang mga mata ko sa nangyari. Bigla na lang kasing umalingasaw ang napakabahong amoy mula sa karne. Maya-maya pa ay nagsilabasan mula sa karne ang mga itim na uod. Gulat na gulat talaga ako nun. Paulit-ulit ko pang kinusot ang mga mata ko. Hindi kasi talaga ako makapaniwala sa nakikita ko. Sinasabi ko na nga ba eh, hindi nga ako nagkamali. Anong ibig mo sabihin, te? Saka paano mo nagawa yan? Makinig ka, Pining. Si Nina, isa siyang aswang. Masama na talaga ang kutob ko sa babaeng yon nung una pa lang eh. Madalas ko kasi siyang nakikita na nagpupunta sa bahay namin. Kahit nga sa gabi, nakikita ko siyang nagmamatsyag sa labas. Sa tingin ko, puntirya niya talaga ang lola ko. Sigurado ko na karne ng tao ang binili mo sa kanya. Nilagyan niya yun na salamangka para magmukhang karne ng baboy. Yon ang dahilan kung bakit nasumpa ang pinsan mo. Ano ka mo? Totoo ba yung sinasabi mo? Bakit? Ano bang tingin mo sa akin? Sinungaling? Hindi naman. Nagulat lang talaga ako. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin ang tungkol dyan? Sinabi ko sa lolo mo, pero hindi naman siya naniwala. Wala rin naman kasi akong ebidensya, pero hindi na yun mahalaga. Kailangan nating maagapan agad ang pinsan mo, bago pa kumalat ang sumpa sa kanya. At kung hindi, anong mangyayari? Mamamatay ba siya? Hindi ko masasabi, pero dalawa lang yan. Pwede siyang mamatay o magiging aswang siya. Diyos ko po, paano? Anong kailangan kong gawin? Dito ka na lang. Itapon mo ng maayos ang karne na to. Maghukay ka sa lupa, tapos doon mo ipasok ang karne. Tapos tabunan mo ng mabuti, ha? Maghahanap lang ako ng albularyo na makakatulong sa kanya. Nagmamadali nang umalis si Ate Selma. Sinunod ko naman ang gusto niya. Pagkatapos ay binantayan ko ang pinsang ko. Namimilipit sa sakit ang kuya ko nun. Napansin ko rin na nangingitim ang buo niyang katawan. Alalang-alala talaga ako sa kanya. Mabuti na lang at nakahanap naman si Selma ng albularyo. Agad na inisikaso ng matandang babae si Kuya Edgar at medyo naibsan naman ang paghihirap niya. Dahil sa nangyari, ay agad-agad ko namang pinuntahan sa bahay niya si Nina. Nagsama rin ako ng mga tanod. Pinasok at hinalughog na namin ang bahay niya. Kaso hindi namin siya inabutan. Pero sobra kaming nagulat nang makita namin ang isang kwarto. Punong-puno ng daga at ipis ang kwarto. Nagkalat kasi doon ang mga dugo at mga bituka na mukhang galing sa tao. Halos lahat masuka. Doon ko lang naisip
na maaaring dun niya pala kinakatay ang mga taong nahuhuli niya. Paalis na sana kami nang bigla na lang akong makaramdam ng masama. Nagulat na lang ako nang may marinig akong sumigaw sa mga kasama namin. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Nandun na pala ang aswang at binali ang leeg ng isa sa mga tanod namin. Sinakmal niya naman sa leeg ang isa pa naming kasama. Agad-agad silang namatay dahil sa nangyari. Hindi natinag ang mga kasama namin at sumugod gamit ang sibat nila. Tinamaan sila ng maitim na usok sa muka. Nanghina na sila at napaupo na lamang sa lupa. Dali-dali ring sumugod ang iba sa amin. Kaso hindi nila matamaan ang aswang dahil mabilis siyang kumilos. Sobrang talim pa naman ng kuko ng aswang na yon. Isang kalmot lang at hindi ka na makakalaban pa dahil sa lalim ng sugat mo sa katawan. Kitang-kita ko rin kung paano binaon ng aswang ang mga kuko niya sa leeg ng isang tanod, dahilan upang bumulugta ito sa lupa. Kumilos na ako. Kinuha ko ang dala kong pangontra sa aswang at isinaboy yun sa kanya. Natamaan ko siya pero hindi nga lang niya ininda. Bigla na lang din siyang natawa. Hindi ko alam kung matapang ka o sadyang tanga ka lang. Alam mo na nga hindi mo ako kaya pero nangahas ka pa rin na sumugod dito? Walang iya ka. Wala kang kasing sama. Isa kang demonyo. Mabuti naman at alam mo. Hindi kita mapapatawad. Lalong-lalo na sa ginawa mo sa pinsan ko. Malas lang ni Edgar. Ang totoo niyan, ikaw talaga to na bala kong isumpa. Para sa'yo magalit ang mga tao at patayin ka nila. Pero malakas talaga ang swerte mo, Pining. Humanda ka! Magbabayad ka sa mga ginawa mo! Inuwa ko ang isa sa mga sibat ng kasama ko at sumugod. Kaso, naiwasan niya lang ang atake ko. Inulit-ulit ko pa ang pagtusok sa kanya, pero walang hirap lang niya akong iniiwasan. Hanggang sa mahila na niya ang sibat sa akin na agad-agad niyang binali. Noon ko lang naisip na wala talaga akong laban sa halimaw na yon. Sinubukan kong tumakas, pero agad na nahablot ng halimaw ang buhok ko. At sa tingin mo ba hahayaan pa kitang makatakas? Ano ka, sinuswerte? Maawa ka sa akin, Nina. Naging mabait naman ako sa'yo, ah. Pakiusap, huwag mong gawin to. Bakit naman ako maaawa sa'yo? Eh di ba nga ang sabi mo, wala akong kasing sama? Kung noon hinayaan pa kitang mabuhay, ngayon hindi na. Katapusan mo na, Pining. Buong akala ko talaga ay katapusan ko na. Ramdam ko na nga ang matalim na kuko ng aswang sa mukha ko. Takot na ako, pero biglang dumating ang iba pa naming mga kababaryo. Kasama na doon si Selma. Tumigil ka! Bitawan mo si Pining ngayon na! At bakit ko naman susundin ang gusto nyo? Sumuko ka na lang, aswang! Napapaligiran ka na namin! Kala ba ninyo kakayanin nyo ko? Mga hangal! Nananaginip yata kayo ng gising. Hindi ninyo mapipigilan kahit magtulong-tulong pa kayo. Inuulit ko! Sumuko ka na! Huwag ka nang magmatigas! Pakawalan mo na rin si Pining! Mukhang hindi talaga kayo natatakot sa akin, ha? Sige, papatayin ko na lang kayo isa-isa. Pero ihuhuli kita, Pining. Bigla niya na lang ibinaon ang mga kuko niya sa binti ko. Napasigaw ako sa sobrang sakit. Sa kanya ko binitiwan. Dali-dali naman sumugod ang mga kababaryo namin sa aswang. Pero wala rin silang laban sa kanya. Sinibat nila ang halimaw at pinagtataga. Pero hindi rin nila ito matamaan. Naglalabas pa ito ng makapal na usok, kaya lalo silang nahihirapan. Lubhang nasugatan na ang ilan sa kanila, maliban na lamang kay Selma. Gumagamit si Selma noon ng lana, kaya nahirapan ang aswang sa kanya. Pero sigurado pa rin ako na mapapahamak siya noon. Hindi nakatingin sa akin ang aswang noon, kaya sinamantala ko ang pagkakataon. Tiniis ko na lang ang sakit ng binti ko. Kumuha ako ng sibat
at dali-dali kong ipinukol sa aswang. Tinamaan ko siya at napasigaw siya sa sakit. Napatingin pa nga siya sa akin at punong-puno talaga ng galit ang mga mata niya. Ano? Nagustuhan mo ba ang regalo ko sa'yo? Walang hiya ka! Pagbabayaran mo ang ginawa mong to! Sige, lumapit ka! Hindi ako natatakot sa'yo! Pinunot lang ng aswang at sibat. Pagkatapos ay sumigaw siya ng sobrang lakas na para bang susugod siya sa akin. Kumuha naman ako ng itak at hinarap ko sa kanya. Bigla na lang nilamon ng maraming usok ang aswang. Mabilis ding gumalaw ang usok at napansin ko na nawala na siya sa kaninang pwesto niya. Palapit na ang usok sa akin nun, kaya hinanda ko ang sarili ko. Pinalibutan na ako ng usok, kaya paulit-ulit ko na winasiwas ang itak sa paligid. Kaso, walang nangyari at napagod lang ako. Saka namang biglang lumitaw sa tabi ko ang aswang at kinalmot ako sa muka. Pero bumagal na siya nun dahil yata sa sugat niya sa likod, kaya nagantian ko siya at natamaan ko siya ng itak. Kakalmutin pa sana niya ako, pero naunahan ko siya at naputol ko ang isang kamay niya. Halos mabingi ako sa lakas ng kanyang iyak. Humina na ang kapangyarihan ng aswang at nawala na ang makapal na usok. Dali-dali namang sinabuyan ni Selma ng lana ang aswang. Ganun na lang ang hiyaw ng halimaw na unti-unti nang tinupok ng apoy. Nagmamadali naman akong nilapitan nun ni Ate Selma. Ning! Ning! Ayos ka lang ba? Duguan ka! Ayos lang ako, ate. Wala yan, malayo sa bituka. Sira ka talaga? Ba't mo namang ginawa yun? Paano kung napatay ka ng halimaw? Pasensya na, ate. Hindi ko na rin alam kung anong pumasok sa isip ko eh. Basta ang alam ko, kailangan ko kayong tulungan. Hay, ikaw, ang tigas talaga ng ulo mo eh. Mabuti na lang at gumana ang ginawa mo. Dali-dali naman kaming isinugod sa ospital ng ibang mga tanod pagkatapos ng nangyari. Wala naman ako natamong malubhang pinsala. Nakalabas din ako ng ospital. Magaling na rin ang pinsang ko nung mga oras na yon. Katakot-takot na sermon pa nga ang narinig ko sa kanya dahil nagpadalos-dalos na naman ako. Pero bilib na bilib naman siya sa akin, sa tapang at talino ko. Natapos na rin doon ang mga pagkawala at mga nakakakilabot na nangyayari sa baryo. Nagbalik na ulit ang buhay namin sa normal at hindi na rin naulit ang mga karanasang yun.